Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinanginutan ang selebrasyon kan ika-126 na anibersaryo kan Aldaunin Katalingkasan. Presidente Marcos inaprobara na ang dagdag na cash grants para sa 4Ps. Chinese Navy nagundusir nin maritime exercise sa laog kan EEZ kan Pilipinas sa enot na pagkakataon. Mga nuisance candidates para sa 2025 elections hahalion sa listahan matapos ang Nobyembre. Sa iba pang headlines ng mga bareta, 126 na mga inmates na katalaan mapalibre ngunya na aldaunin Katalingkasan. Sa lado lokal, PNP Bicol naka-alerto ngunya na aldaw na Independence Day. Sa luwas ng Pilipinas, 49 persona gadan matapos magbalitwa ang piglulunada na baroto sa kadagatan kan Yemen. At siya ng detalyes. Ngayon sa detalyes nakitakan mga barata inutunta sa lado nasyonal. Pinanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon kan ika-126 na taon na anibersaryo kan Aldaunin Katalingkasan ngunya na Miyerkules sa Rizal Park sa paagi man inikan flag racing as in wreath-laying ceremony sa Rebolto ni Gat Jose Rizal. Nagabutan presidente sa monumento ni Rizal, kaibahan sa First Lady Lisa Araneta Marcos, asin mga aki na si Congressman Sandro Marcos, asin man si Vini. Nag-atender man sa aktibidad ang mga miyembros kan gabinete, asin nagkapera pang opisyal kang gobyerno tangarig na magtaong onra, asin magtaumanin na mga burak bilang pagmidbid sa paglibre kan Pilipinas kan taon 1898. Nagkaigwanin sa rabay na pagwagayway kan bandera sa manlaylain na lugar digdi sa nasyon, araw kan Emilio Aguinaldo Shrine duman sa Kawit, Cavite, Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, asin man sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion duman sa Manila North Cemetery, asin man sa Andres Bonifacio National Monument duman sa Caloocan. Nagsabay man sa taas kan bandera ang museo kan kasaysayang panlipunan kan Pilipinas sa Angeles City, Pampanga, asin man gabos na museo ka National Historical Commission of the Philippines na nagwarak sa bilog na nasyon. Pagkatapos kan aktibidad, nagbalik na si Presidente Marcos sa Palasyo Malacañang para man sa sarupang aktibidad na kung saan nag-attender ang mga miyembro kan diplomatic community para man sarong ceremonial toast na tradisyonal na pigibo kada aldaunin Katalingkasan. Wala kitang 13 minutos makalis na alas 12 minuto sa iba pang mga barata sa lado lokal. Mga drainage canal sa Naga, pagrekomendar na padakulaon. Detalles, Boyet Paderes. Nag-ahandal ang mga barangay official sa siyudad Canaga, urog na ito nakakasakop sa Central Business District na otro na manindag mamatian ang pagbaha ngunit at tiguran huli sa isyu kan basura asin iba pang ati na nakabara kabalin ang mga dalnak sa kali. Katakod kayo ni pinagrekomendal ni Triangulo Barangay Captain Raymond Aribalo na dapat ipasairarom sa rehabilitasyon ang mga drainage canal sa endang lugar na napapalibutan ng mga darakulang commercial establishments, arugan malls, eskwelahan, darakulang opisina asin iba pang establishmento.
Sigun igdi, namayo man sindang untok sa magpagiramdom na dae man mag-apon ng basura sa mga kalialagad dae nalilikayan ulog na ang barangay sa low-lying areas sa syudad. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Weltan tayo mga bareta sa lado nasyonal. Inaprobaran na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon kan DSWD na langkawan ang cash grant sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ginibukan Presidente ang pag-aprobar sa ginibong sectoral meeting kaibahan ang DSWD, NEDA asin iba pang mga nanunungdan na ahensya sa Palasyo Malacanang kasubago. Sa meeting inaprobaran ni Marcos ang suwestyon kan DSWD kabali man ang ekspansyon kan programa kung sa iiba naman ang mga bados asin man mga nagpapamiming mga ina sa 4Ps. Kasabay ka inipigsugo kan Presidente ang DSWD asin ang NEDA na isapinal na ang mga numero para tulos na maipautob ang mas halangkaw na 4Ps grant. Magiramduman sa nainot na meeting kan Pebrero, dapit man ini sa propwestong mga reforma sa 4Ps. Pagrekomendar kan DSWD na dagdagan ang kantidad ka na 4Ps grant na mataungan nin cash grant nin oan na first 1,000 days kan mga umboy. Mapalangkaw man da kaya nin adjustments sa purchasing power ka na 4Ps beneficiaries asin mataon nin insentibos sa mga ini para man pakarayon pa ang compliance sa mga kondisyon kan programa na masimbag sa problema kan malnutrisyon asin man pagtapurog kan mga kaakian. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, encounter kan army asin mga armadong grupo nangyaring ngunyan aldaw duman sa Banwaan kan Karamoan. Detalyas Mike Gravito. Padagos ngunya na nagkukondusir ni na pursot operation ang mga autoridad dyan sa Banwaan kan Karamoan, Camarines Sur matapos na mangyari ang sarong encounter kasubago nga pagkaaga. Sa report gikan sa Philippine Army pasado alas 8:45 kasubago kan nangyari ang ribayan putok duman sa barangay Antolon, Karamoan, Camarines Sur. Ang mga membros kang 83rd Infantry Battalion kang 9th Infantry Division Philippine Army ang nakabakbakan ang pinagsasabing 5 mga membros kang NPA na nasambit ng lugar. Nagdurar ni 25 minutos ang ribayan na putok kung saan nagkuryat sa iba-ibang direksyon ang mga nakalaban kan tropa kan gobyerno. Sa puring report na naguno kan BBS Patrol, sabi na igwa nin saro na pinagbawian nin buhay na mga membro kan NPA durante kan makabakbakan hinda na tropa kan gobyerno. Padagos pa na nagkukondusir nin operation asin man follow up ang mga otoridad, partikular ang Karamoan Municipal Police Station lapit sa nangyaring encounter dito sa indang area of responsibility. Para sa serbisyo publiko sa Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Weltan tayo mga bareta sa lado nasyonal. Ang masunod na bareta atod sa Indokan lokal na gobyerno kan Banwaan in Kamaligan sa pamayo ni Mayor Jano Ebardalosa. Nagkondusir ang Chinese People's Liberation Army Navy ni na maritime exercises sa Laogan Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Sa enot na pagkakataon, sigun ini sa Pwersa Armada kan Pilipinas, pinahayag ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson on the West Philippine Sea, na nasiripan na pagdakol kan Chinese warship sa West Philippine Sea poon Hunyo 11 hasta 22. Pwede daang maikonektar sa maritime drills na pigibukan PLA Navy sa bisinidad kan Sabina Shoal poon Hunyo 4 hasta 11. Kabali subot sa sinabit ng training, iyo ang sarong landing ship, sarong warship asin duwang iba pang support vessels. Nagkondusir man ang mga ininin na launching asin recovery kan aircraft asin man hovercraft asin man iba pa. Pinahayag kan na Philippine Navy official na daiman coordinated sa gobyerno kan Pilipinas ang military drill na inikan China duman sa Sabina Shoal alagad piga-obserbaran kan Philippine military ang ginigibong military exercises kan China asin man piga-aram ang mga detalye kan sa indang kapasidad. Pinahayag ni Commodore Trinidad na presensya kan Philippine Navy sa Sabina Shoal inidaang
nagre-representar sa presensya kaini sa bilog na WPS na pagdakol kan mga barko kan China na nasa ilipan sa WPS, nagkapera sana antes man ang Hunyo 15 na pagpautob kan China kan polisiya kaini na nag-autorisar sa indang Coast Guard na arestaron asin man ikulong nin maabot sa 60 aldaw an mayo da ang pagbista ang mga dayuhan na trespassers na nasa sa indang pig-aako na mga kadagatan. Yan, bastano sa mga barata pakita sa lado lokal. Duwang bihikulo nagbanggaan digdi sa Naga. Detalles o Kaesmenda. Sinipot sa pag-imbestigar ang Naga City PNP sa banggaan ng duwang bihikulo na nagkausa ni na traffic di sa partikular sa portion ang Del Rosario, Naga City. Sa report nangyarian na baranggaan alas 12:35 ni na pagkabanggi Kasubanggi sa Maharlika Highway sa atubangan mismo kon Petron Gasoline Station sa Barangay Del Rosario, Naga City na kunsain ang sarong sasakyan pinagmamanihukan na sarong US citizen 56 anyos sarong negosyante residente kan Montecielo Subdivision na Barangay Concepcion na Grande, Naga City mantang inisubot an nagdadalagan ang pinagmamanihukan ning sasakyan pasiringon sa direction kan Pili Camarines Sur alagad ini an bigla subot na nagliko sa walang parte tangan isubot na maggasolina alagad bigla ini binudalan kan sarong man bihikulo na pinagmamanihukan sarong 30 anyos na mister na konsain ini an residente kan Purok 3 sa Singi Binson na Camarines Norte na konsain na nasambitan ng duwan sasakyan an parihas na nagkaigwanin na danyo sa asin na ini an Padago sa pinag-imbestigaran kan mga autoridad, sigun man sa PNP, nasa tamang direksyon ang sasakyan kan US citizen, mantang denari paro kan na paabot man na sarong sasakyan, ang pagriko kay ni kung kay nagkaigwanin siring na aksidente. Dagdag na bareta sa lado lokalos, Karismenda Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Yan rastando sa mga dugang pang barata sa lado nasyonal. Hahaliw na gikan sa listahan ang mga nuisance candidates as in placeholder para man sa 2025 midterm elections antes matapos ang Nobyembre. Segon gi Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, inasigurar kan pamayo kan COMELEC ang tulos na aksyon kan COMELEC kan bank sa sinambit ng issue. Gabos-sabot na disqualification cases, partikular na ang mga nuisance candidate mga sawong-sawong re-resolveran sa national as in local. Sinabi pa kan opisyal na ang mga kandidato na nagsuunad ka sa inang kandidatura para man ribungon sana ang mga botante ninhuli man sa magkaparehas na pangaran sa ibang aspirant o ang mga na-hire para magdalagan karibay kan kwarta. Inihahaliw na antes pa man maimprenta ang mga balota. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal paman giraray, naglinaw kan kampo ni dating Congressman Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves na nasa court custody as in bakong liwat na pag-arestar ang dating kongresista matapos ang sa indang temporaryong paglibre kay ni. Inanibinilagyagan na abogado ni dating Congressman Teves sa Attorney Ferdinand Topacio sarong aldaw matapos na palibrehon ang sa iyang kliyente ninhuli man sa request kan gobyerno para i-extradite ang napatalsik na kongresista na sigun sa Department of Justice parte kan due process kan gobyerno kan Timor-Leste. Sigun pa kay Topacio, nasa holding area sana si Teves asin mayo sa kulungan ninhuli ta daiman ini-inaristar ninhuli man sa subot nagi bukay ning mga krimen digdi sa Pilipinas. Binuyagyag ni Attorney Topacio na pinalibre ang dating kongresista para man sa considerable amount of time antes man na ini-buelta sa kustodiya. Sigsasabi pa na nagtestigo siya as in iba pang individual kabali sina dating Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano, dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo,
para kay Teves sa Court of Appeals kan Timor-Leste kung saan dadangogon ang extradition case ni Teves. Piglalauman man napapaluwas ang desisyon sa kaso antes man o sa mismong Hunyo 20 sigon ini sa Department of Justice. Kung magigirumduman nag-aatubang si Teves sa suroon na kasong kriminal katakod man sa panggagadan kidating Negros Oriental Governor Roel de Gamo kan Marso 2023. Mientras tanto na katanaan mga palibrina ang nasa 126 na mga inmates kasabay kan selebrasyon kani ka 126 na araw ng kalayaan. Sigon sa Bucor na igwanin kabilugan na 14,324 ang numero kan mga inmates ang sa ilang napalibrina puon pa kan Hunyo 2022. Dinagdagpaman ni Bucor Chief Gregorio Katapang na igwang 95 mga Bucor personnel ang nakatalaan man ma-promote. Kinababalihan ini kan Corrections Chief Superintendent, 4 na superintendents, 3 technical chief inspectors, 5 chief inspectors, sarong senior inspector asin man 10 senior officers. Kabali man ang 4 na non-uniform personnel, igwang 13 na mga non-uniform correction officers man ang masumpa sa saindang opisina. Mientras tanto sa iba pang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, pwede nang iiba ang mga bados asin nagpapamimi na mga ina sa listahan kan benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ini matapos isugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalawig pa sa coverage kan 4Ps para man masiguro ang seguridad kan mga umboy sa enot na 1,000 days. Na enot nang ipagproponir kan DSWD ang propestong reforma sa 4Ps kan Pebrero kung saan maut ninda na ilangkaw ang cash grants sa first 1,000 days kan mga umboy para man maglangkaw ang purchasing power kan 4Ps beneficiaries asin malikayan ang malnutrisyon sa mga kaakian. Sa lindong kan presenteng programa, ang sarong 4Ps beneficiary family nakakaresibi kan daycare as in elementary grant na 300 pesos kada aki kada bulan sa laog nin sarong bulan sa kondisyon na sinda naglalaog sa eskwelahan. 500 pesos man kada aki kada sarong bulan sa laog manin sarong o 10 bulan para sa junior high school. Siring man 700 pesos kada aki kada sarong bulan asin man sa laog kan 12 bulan sabi pa sa informasyon. Mientras tanto sa iba pang mga barata kita sa lado lokal. Nakaalerto ang bilog na kapulisan digdi sa Kabikulan sa pangingenot kan Police Regional Office 5 ngunya na pagsisilibrar ang ika-126 na Independence Day. Segon sa PNP Bicol, tangarig masiguro ang seguridad, nagtaltag sindanin mga kapulisan sa mga pampublikong lugar kung saan man pigibo ang aktibidad katukod man kan na aldawnin katalingkasan na arogan flag raising ceremony asin mahiwasan na job fair. Nakipag-coordinar naman ang PNP Bicol sa Manilain na ahensya, arogan Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Pwersa Armada kan Pilipinas, Philippine Coast Guard, siring man ang NDRRMC para masagpautob kan mga safety protocols. Sigon ki PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, tututukan ninda ang pinakusog na seguridad asin pagmantinir kan seguridad sa sinambit ng selebrasyon ngunya na aldaw. Mientras sa iba pang mga bareta, gadan ang duwang menor de edad matapos malunod sa dagat na sakop kan Barangay Kalalahan sa Manuaan kan San Jose, Camarines Sur, kasuod bang hapon. Ang mga aki pigmidbid na Yosinda John Jacob Robles, 9 anyos, siring man si Rachel Kawili Marayan, 13 anyos sa parehas taga-Zona 4 kan sinambit ng lugar. Nakasalbar man asin nagpaparahay na sa ospital ang duwa pa nilang kaibahan na si John LJ Kawili asin Cynthia Marayan, parehas man na 10 anyos. Sigon sa parientes kan mga nalunod, naghagad din tabang sa mga residente sa lugar ang duwang nakasalbar
pregpabara nindang maisalbar mangkutaan duwa alagad huri na kan mano para nindaan mga aki. Pagramdom kan mga otoridad sa mga magurang, nabantayan ang mga aki urog na ngunya na bakasyon, na usong-uso ang mga outing o kaya man swimming. Siguraduhon na igwanin lifeguard o kaya otoridad sa mga dudumanan na lalanguyan. Miandostando, planuho na ang long weekend. Ninulit apwer sa Sabado sin Domingo, regular holiday man ang Lunes, Hunyo 17. Base sa Proclamation number 579 na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, tinatawandalan ang selebrasyon kan Edel Adha o ana Feast of Sacrifice sa sinamitang aldaw. Ini ang pagtapos kan taonan na pilgrimage sa Mecca asin paggirumdum kan ipigsakripisyo ang aki bilang pagsunod kay Allah kan propetang si Ibrahim na midbidman bilang si Abraham. Pigo konsiderar na saro sa duwang importanteng kaganapan ang Edil Adha sa reliyon kan Islam. Ipigtaon man ini sa aldaw kan Martes, Hunyo 18, ang selebrasyon man kan charter anniversary kan Syudad Dinaga asin deklarado man ining regular holiday digdi sa Syudad Dinaga. Mareta na kita sa luwas kan Pilipinas. Gadan, nasa 49 persona, minras tantong 140 iba pa ang nawawara matapos na magbalitwa ang paglulunadan nindang baroto sa kadagatan na parte kan Yemen. Anas mga migrants asin refugee ang lunad kan bangka na hali duman sa Africa. Sigon sa United Nations International Organization for Migration, naigwanin kabilugan na 260 katawo ang lunad kan baroto kung saan kadaklan sa mga ini gikan sa Ethiopia asin man Somalia. Nag-agi ang mga ini sa Gulf of Aden asin pag-abot sa parte kan Yemen duman nangyari ang sinambit ng aksidente na isalbar ninda ang 71 katawo kung saan 8 sa mga ini dinarana sa mga hospital. Kabali sa mga nagadan, iyo ang anom na aki asin 31 babae. Ninuli sa insidente ng apudan man si IOM spokesperson Muhammad Abu Nahila na dapat magibunin lakdang ang mga nasyon para man masimbagan ang isyu kan seguridad kan mga migrante. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot nin bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, Mike Gravito, si Riman si Oka Esmenda. Sa lado teknikal, Pastor Serge Marmol. Ako po si Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 37 minutos. Makalis na po ang alas 12 minuto ang oras na ini. Hatod sa Indo ni Mayor Jano Ibardalosa kan Banwaan na Kamaligan, Camarines Sur. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmaan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Han mamunga ini niluto na niya, sinapot na muya kan
Bueno. Maray na udto mga tugang, aldaw na po kita ngunyan ni Miyerkules. Liwat po, ilbahan kita hasta launay, di po sa programang Pairan-hiran sana sa ako po ang sendong amigo, Boyet Padere sa Sinman Salado Technical, si Pastor Serge Marmol. Medyo nagkukurukuldasan sa tuyang alanuan mo yan, tamauran. Grabe na oran mo yan sa luwas, Pastor. Mabahat na naman sigurado sa luwas. Alagan bago kita puun kan sa tuyang programa, narito siyang nag-iingat sa Israel ay hindi iidlip kung natutulog man. Awit 121:4. Yan, partner lang sa tuyang daily bread. Daily bread, mga tugang. Kung yun yan pala na Miyerkules, Independence Day, celebration. Diyan po sa Kamaligan, hindi sa Kamalig Festival, syempre, alas 6 kasubagong pagkaga, nagkawigawan ng Holy Mass, alas 7, flag raising ceremonies, alas 8, Independence Day parade, inter-barangay third marching and fancy drill, alas 2 at yan, fluvial procession, as in alas 6 sa Kamalig Fest, Bisperas Rave Party. Pinag-sponsoran po yan kan Solo Parents Federation. Yan po ang mga okasyon o mga nangyayari dyan sa Kamalig Festival sa Banluan, sa Kamaligan. LGBTQIA+, Miss Gay Kamaligan. Nagkaigol yan yung mga magagayon na performance ang sa tuyang mga LGBTQIA plus dyan sa Banwaan ng Kamaligan na Camarines Sur. Ang sa aga yan ang aldawan kapiyastahan ninda. Siyempre piyesta sa Iriga. San Antonio partner, piyesta sa aga. San Antonio Ugbon sa Banwaan ng Nabwa, San Antonio Milaor ay sa kuyang padiyon. Pading Ili Ioste. Diyan sa Banwaan ng Yan aldaw may nagapiyesta ng San Antonio. Okay, pading Idi mayo kaya kung cellphone number kay pading Idi Ioste Sa Maray na udto sa sakuyang amigo diyan sa San Antonio Milaor, Camarines Sur. Baliwag Viejo sa aga, piyesta naman yan sa Minalabak, ngunyan San Antonio Tigao, nagapiyesta ng sindangon yan. Sa aga dyan sa kapipinsanan mo kay Tomas. Nyo Moriones dyan sa Tomas. Oo, kina Pading Tomas. Piyesta dyan sa New Moriones Ocampo sa aga. Dyan sa Pamilya Pilipino po, Paiberting na Filipino. Pero naguruli partner sa mga kapipinsanan. Mga pinsan ko ito sa ina ko. Pero ang iba dyan sa nag-uruli na iyan, mga first cousin ko iyan, pero kuyan pasinda sululo ko nagagum na. Nagkailingan naman kamo kaya pun ka magkain ng laki kamo. Ayun na, nagkailingan na kami kaya kundi ako medyo, lingaw kamo. Dahil man kundi ako medyo maedad man sa inda tas sinda so nag-agum pa kay kantong ikaduwa ang lolo ko kaya sindaman sa mga aki duman. Diyan palang partner sa Bumbon sa San Francisco talagang mainit ang labanan Ang sabi ko nga ni duman sa nabanog binanog ka tanod partner ni kapitan. Kaya lang ang problema, ada isinda kuyan. Ang istorya pa lang kana? Itong kuyan, itong nakaiguling baylihan ka nakaaging pizza 11. Diyan sa San Francisco, Kamaligan. Bumbon. Ngunyan siyempre mga burat, nagkaiguling mga day pagkakaintindihan. Pagkatapos karambula. Ngunyan, ini nga sa rumisis na interview ta kaso garo siya sa nasa pak ni Tanod. Si Tanod Sulis. Maringis ang Tanod. Maringis ang Tanod aram mo na pagpun kan Barailia, lagi inom na ini si Tanod. Iriniton ang payo. Iriniton. Ang problema kaya kan magkaigwan ning kuyan karambula, nagsaraway-saway. Ini nga misis na interview ta sinapuyong ni Tanod. Man daw nasa wisawan lang siya ta. Pigbanog pa nga na itong sarong aduang lalaki. Pigbanog ni Tanod. Ngunyan, mayo man ginibo itong kagawad na yaunduman,
sige salaman ang hiling, pinababayaan itong tanod na magparapambanog. Inilaang si Borha, Kagawad Borha, kuyan pa, medyo nagtarampa na kastay na ngayon. Kaya nagreklamo. Ang problema man kay Kapitan, mapablatter. Mapablatter itong Biktima. Tabang barangay sa naman niya na kuyan, na problema. Ay, dahil nga pwede. Magkaso na lang ako. Hindi ang dapat talaga, kung matuko ka, makandidato ka bilang barangay official, dapat nag-aaram ka kan sa imong buhay. Nag-aaram ka kan sa imong trabaho. Ang kasong iyan, pambarangay. Pambarangay. Ako, hindi may pwedeng idirekta dyan sa, pwede ka magdirekta sa polis, for the record purposes. Pwede kung kayo mo yan, sa barangay yan, ariglo yan sa barangay. Yaw na nagre-reklamo, yaw na pinagre-reklamo. Ngunyan, pag daig ka mo ariglo dyan sa barangay, pag rulay ka barangay, ipapasa yan sa lupon, 15 days yan, partner. Pag daig ka mo ariglar dyan, sa lupon, ma-request ka na. Pwede po nga kap, na ako ang nagrereklamo, ma-request na ako na releasean mo kaning to file action. Itong magpapile ka na ng certificate of file action. Ang problema, si Kapitan, dahil sa indalag release, supportahan pa kayo. Ito yung pinagre-reklamong tanod. Iyo to, pinag-releasean. Ang sabi ka na duman sa dokumentong nabasa ko, nagkaigwa na ngaya, pag-urulay sa barangay, dahil man nga nagkasundo. O di ko nga, pinag-releasean ko ng certificate of file action. Pinag-releasean niya? Ito pinagre-reklamo. Dapat, ang ipinag-releasean niya ng certificate of file action, itong nagre-reklamo. Dahil nga kamo, hindi na pagkakasundo, magkaso ka na lang. Pero pighurusay man sa barangay yan. Dahil iman nga ni ipinapaapod. Dahil ipinaapod ni Kapitan. O may yan nga ang problema. Ginibo ni Kapitan, hinukus-pukus. Ang testigo ni Kailing Tanod, itong si Sarong Kagawad na nagngangarang Kagawad Borha. May mga pinabit naman, may mga kasuratan na asinda, nagtitistigo, laban inisa, nagre-reklamo na, yuda ang nagpuuning ko yan, ning kariribukan. Ay, ang problema dahil kayo nag-aararam yung mga konsihalis dyan sa pig-blatter sa barangay dae. Dahil nga sila pig-entertain. Kan barangay. Tapalibasa, ang ipinagre-reklamo, tanod, guwapo. Ang problema, ining si Kapitan, pero, iba man ang relasyon ka digdi sa tanod, asin sa mga palibasa, madali man yung partner natural na yan, ang tauhan mo, poproteksyonan mo. Kung dahil man nag-hearing sa barangay, kung dahil man naghurusay, nag-release siyang certificate. Yan nga niyang pinaghahapon. Di dapat partner, pag may piguhusay, igwaning minutes iyan, may piguhusay. May minutes nga niyan. Mayo. Basta sinda. Di nagpapalsipikar si Kapitan. Nagpalsipikar sinda. May mga dokumento na nagsasabing ining mga taong ining nagrereklamo, nagtumang sa inda. Ito bagang nagtutumang dahil sa inda. Na nagkakasabago na kaulay ko itong tulong nagrereklamo na kami po ngayon. Nindong kaulayon sa balyong lado para fairman. O si Kapitan kaya, mayo man kaya si Kapitan Luwang Kasubago. Ang balita na kaabot sa muya, piga-abangan da kami luman sa kanto. Kapag agim, mayo man. Dapat nakakaulayan mo ko tayo na. Kaya nakaabot na palang kay Kapitan Subago sa interview ta. Pigbabantayan kami. Pigbabantayan na kami, abangan kami. Siguro mapaliwanag. Mayo man huma o kung ano pa man. Mapaliwanag siguro. Kaya pag agi may luway-luway ako. Hindi ako manaya na mansayan si dahil pigdulok sa harong kantanod. Kapitan. Ay dahil naman ito mataramta. Sindangal pagreklamo ka. Ang problema kaya, agaro dahil nag-aaram si Kapitan, si Kagawad, tamang proseso. Ngarig baga madangog man suicide ka ito. Tayo madangog open baga sa tuyang programa. Suicide kang biktima.
i-text nila ako, o pala sa tuwing programa, tangali magpaliwanag man sila kung sa indang lalo, kung ano man talaga ang nangyari. Tang na-interview ta kasubago, ito sa naman na nagre-reklamo. Na ang sabi, sa reklamo ninda, dahil nagkaiguan ng pag-urulay sa barangay, tabigla sila nagkakaso. Samantala, sila ang dapat magkaso. Dapat ang kaulayo naman si Kapitan. Si Kapitan. Kapitan Tangarig malinaw. Asido. Tangarig Asido. Maliwanag, malinaw. Si Kapitan Asido, back up kan sa iyang konsyal, binaback up pa ninda, iling si Tanod na Solis, kung ako napapasala Solis, dahil nag-aarab, siyempre, aso po protection kaya lang, ayaw ka ba dyan para aling-aling ariglo kung may mga reklamo na nakakaabot sa inyong barangay. Ang problema kaya mareklamo po, mapablatter po sa barangay, ay di nga pwede magdiretso ka na naman sa pulis. Ang sabi mga pulis, ay pang barangay nga yan yung kaso. Dapat nga, bumalik ka nga naman sa barangay, tangaling iyo nga ang magkapot ka yung kaso. Kaya lang, siyempre pinaproteksyonan man. Hindi pa kita pwede magpara. Pinaproteksyonan man ni Kapitan ang sa iyang mga tauhan. Kaya lang problema, pagtitistiguan pa, sabi nga, kaya itong na-interview ka, ay kuya po pala, araw po pala niya kanya ang medyo naaapi, medyo salit ka sa ng tao, hindi ka nakakaintindi, araw po pala niya kanya ang sitwasyon sa barangay. Kami po ang nagre-reklamo, kami palugod ko niya, may kaso. Kaya Kapitan, si Kapitan Asido, kung nagantabay ka dyan, sigurado nakaabot sa mo ang barita, takalakol na ang marites duman, di magpaliwanag ka na po sa aga. Kuya Nen, kung anong suicide ka tong mga sa balyong lado, tara mo. Siyempre, makukuha mo si side lang igdi sa ibong. Anggot yan, arog ka yan. Ara mo nindo, so duwal man sa balyong lado, nga fair man. Saka, kuyan, pamutikan mo ang barita na, garo, pigpuputeran mo sa tanod, tapugi. Ay, mga arog ka yan. Hindi na kita sa iba pang, kuyan, barita, base partner sa kuwing napag-adalan, ang inibagang kuyan, PAX, aramang PAX lahayo. Ang at kuyan pala, ang mag-agum na fax. Pag ang babae nagadan, itong babaeng karelasyon kaining lalaking fax, ang lalaki dahil na lamang makuyaning partner abang buhay. Abang buhay siya, talagang grabe ang sa iyang kuyan. Solid. Solid siya. Faithful siya. Pero kung ang lalaki ang magadan, ang babae mahanap tulos ng new mate. Gitilon man yung paano magdako? Gitilon man yung fax. Pag ang lalaki, kuyan, abang buhay na siyang dahil lamang ma-ilusyon sa iba pang mga babaeng fax. Pero ang babae, pag nagadan itong lalaki, ay automatic yan, paraliga yan, magpaparahanap ning sa iyang mate o itong kapartner. Malupit talaga mga fax. Kung sa tao, kuyan, medyo gipradon. Gipradon man pala ang mga paks. Pero partner, araw mo daw ang gustong sabihin, kita baga may cellphone ka. Ito pang inot para pastor. Pastor. Nagdadawag si pastor. Ikaw baga pag inaapodan, masabi ka sa cellphone na, hello. Hello. Pero what is hello? Ang inutang sinasambit sa pagsimbag sa telepono? Hello? Ano yan? Greetings? Or ano ang gusto sabihin kaya? Pero ang katotohanan pa lang kaya ng hello na yan, bako yan greetings. Pangaran inikan babae. Pangaran inikan babae na nagngangarang Margaret Hello. Si Margaret Hello, fiancé ini kan telephone inventor na si Graham Bell. Si Graham Bell. It was the first word kan mag-itestingon niya ang sa iyang na-inventong cellphone, inapudan niya ang sa iyang agom ining si Margaret Hello.
Pag pigtitesting pa lang. Oh, tinitesting pa lang itong primero niyang imbensyon kan telepono. Ang nagsimbag si Margaret. Ang pangalan ni Margaret, Margaret Hello. Agum ini ni Graham Bell. Siyempre, pag ang sabi ni Graham Bell, hello, inaapod niya itong sa iyang agum. Dumana nagpuon ang paggamit, Pastor, ng hello sa opening of any phone call worldwide. Malinaw yan. Nabako yan, greetings, kundi pangalan yan kang babae na ang pangalan Margaret Hello na agum kan inventor kan telepono. Pwede man ngunyan baga pag may nag-ring, masabi man, Lohe. Oy, nakaresa ka pa yan. Baliktad. Iyan na, mas pangaran ka Lohe. Hello. Igwaman, surusuplado, pag may nag-ring, ano? Lalo pag medyo naka-record naman sa cellphone mo na kinakabangitan mo. Ano na naman nga? Pero ang totoo yan, duman sa mga ginagamit yan kato yung mga opisyalis kan gobyerno. Pag nag-ring, masabihan hello, kuya nga ni kayo si dating Congressman Governor LRB. Pag yan inapunan mo, masabihan, hello. Ayan pala, bako man yung greetings, kundi pangalan kang babaeng si Margaret Hello, na fiancé kan, naka-imbento kung nagkataon kan pala na iba ang pangalan ka to bakong hello, iyo man ito sumagot. Primerong testing nga yan, halimbawa, Daryl, agum ka ni... Pag nag-ring. Pag nag-ring, masabi ito itong kata, tinitesting pa sa naman ni Daryl. Pag-ring, masabi yan, Daryl. Kaya, phone kayo ito hanggang mo dyan. Pag may nakapod, Daryl! Yan yung istorya kanilo. Bago po yung greetings ko, ano pa man, kundi pangaran yan, kan, agom, ni Graham Bell, si Margaret Hello. Yan, inventor po yan, kan telepono. Pigko ko yan bagayan, sa mga lesson tabakang elementary day staff, pigutukdo yan. May nagwala lang kitang 5 minutes po antes mag-alauna. Holiday po ngunyan mga tugang, pizza 12, Independence Day. Happy birthday naman sa mga nag-kukumplean nyo. May mga kung buhay pa sa kuyang si Manny Ben ko, kung buhay pa ito, birthday ngunyan ni Mading Telma. Kung nabubuhay pa si Mading Telma, kada birthday niya partner ka ito. Taga-sign man niya. Si Agum ni Pading Manny, taga dyan lang sa may Samuya man. Kaya lang nainot na nagpaaram sa kinaban si Mading Telma, birthday niya ngunyan. Aba na, pag-alauna po, ang tabayanan. Ang programa ni Risa Raquetera na minalawag sa opisina, talagang nagbabasa-basa ang buhok. Presko, berilog, maputi. Perming rebukado si Pula, piga-abangan niya may kapot na map. And then, siyempre po, pag alas 2. Siyempre, pag alas 2, si Bobby Cool sa programa niyang Love Park. Alas 4 po, mga tugang antabayanan, si Pastor Eman Prado. Redeeming the Time program, alas 5 ang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Alas 7 po, si Doc Menteng Ramos. Shout out kita partner sa mga nag-aantabay. Maray na udto. Sa Edwin De La Torre po, dyan sa Tinambak, Mading Merly. Salamat sa inunduan ni Pading Awil and sa mga kaakian nindo. Thank you. Sir Lauro San Jose, maray na udto po. Ricky Diocaresa Olikino, Kanliboro Saragay, maray na hapon nakaantabay ang panira gulay na natong na may bangot nin Pasayan. Yan po si Masaya. And si Masaya nag-aantabay. Masaya talaga kunyan si si Juril Buinapi. Perming backup siya ni Margayon. Yaong pagkaroon duwang ini stranded garo ini yaong pa ini dyan sa may bumbon. Stranded siya duwa. Bueno, loy-loy na kitang mga paarap. Bueno, mga tugang, salamat sa iyong pagkatabay. Dahil kita lang kabuilos huli sa alipot na oras. Sa aga, ato karon ta daw ini partner na padi na, bako man kabus na padi, arog ka ini na binabayadan siya. Iyo itong sa kasal. Itong sa kinasal na, nagsala sa naning oras, perang minuto lang, para taraman ang kakasala. Talaga ako,
Pwenda pa minsan, lang to, may sinugo pa lang to partner na garo. Taga-simbahan. Staff kan simbahan. Kaya lang baka kaya lang nakasara talagang lang. ako minsan dahil na ako tubod sa mga padi. Medyo una ni sa derinda sinda mga Diyos. Bueno mga tugang, salamat sa inyo nga pagantabay sa agaliwat. Boyet Padres. Nakaibahan po, Lado Technical, Pastor Serge Marmol. Salamat po kan sa inyo pagantabay. Labyog sa ni mga kamu, labi na kung tsatsa at tukar, di tayo minigag